Brother Bes, isang pinagpalang hapon sa bawat isa. Good afternoon. Buri pa mo English, ne? Buring Tagalog. Anyway, nasa pag-aaral tayo ng wala tayong nakakaalam. Matutod kayo? Sino po ang nag-grow sa inyo about prayer dito? Na I hope na talagang bigyan nyo ng panahon ng prayer. It is actually parang hangin yan. It's our air that we breathe sa ating spiritual na buhay. If you will not pray, you will die. You will die spiritually. Because it is impossible na maging Kristiyano ka without being connected to God. And how can we maintain that connectivity? It's by prayer every day. Prayer is not just asking what you want, what you need, but prayer is a communion with God. It's a two-way communication. At sa pagpe-pray, ang mas maraming sinasabi dapat ang Lord, hindi ikaw. Kasi kahit magsalita ka na magsalita ng napakarami, walang makukuha si Lord sa iyo. Alam niya, mga kailangan mo lang. Pero kapag ang Lord ang nagsalita, kahit isang salita lang, parang punong-puno ka na ng wisdom. So remember this. Kung kailan ka tinatamad mag-pray, lalo kang mag-pray. Because walang entity na may gusto, walang person na magbabawal sa iyong mag-pray, kundi ang diablo. Because the devil knows when we pray, merong nangyayari. There is power when we pray. Amen. Kaya nga we allow God, when we pray, alam po natin to na yung tinuro ng Panginoon, this is how you should pray, Our Father who art in heaven. Ibig sabihin, huwag mong kalimutan, meron kang relasyon sa Diyos. Ama mo ang Diyos, ikaw ay anak. Ganun po katindi ang title natin. We are children of God. Sabi ng Romans 8, if you are being led by the Holy Spirit, you are children of God. If you are not being led by the Holy Spirit, you are being led by the evil spirit. Dalawa lang yan. Kanina pinagkukwentuhan namin sa baba, ni Brother Bes, ang mga school ngayon. Ang kwento muna din, kaya? Sa Anunas, no? Grade school pa lang daw, naka-short pa lang yung mga nag-away, sinaksak sa mata ng lapis yung bata. Ganyan na kateribling Kayong mga nakakilala sa Panginoon, it is not an accident. Bakit nyo nakilala ang Panginoon? We are the light and salt of the world. Magpakaliwanag kayo sa mga paaralan kung nasaan kayo. Hindi lang sa paaralan, kung saan man kayo nandoon, lalo na sa pamilya, kung saan kayo lilagay ng Panginoon, magliwanag kayo. Dapat makita si Kristo. At kapag nagliliwanag tayo, automatic, alam mo po kapag maliwanag, automatic kumaalis ang dilim, di ba? Hindi naman yan, nakabukas ng ilaw, dilim, alis ka na. Hindi, pag bukas ng liwanag, siguradong aalis ang dilim. Kaya kung kayo'y magliliwanag lang, merong mangyayari sa mga places, especially sa school kung saan kayo naka-enroll. So be led by the Holy Spirit. So napag-aralan natin sa mga nakaraang Sabado, yung unang Sabado natin, prayer builds intimacy with God. Sino ang nagiging malapit sa Panginoon dito? Kung di ka na nagiging malapit sa Lord, try mong mag-pray pa. Because prayer, only in prayer, doon ka lang pwedeng maging malapit, pwede kang maging intimate sa Diyos. You can never be intimate with God without talking to Him. Yung best friend mo, kaya mo naging best friend yan, hindi dahil pinag-usapan nyo, di ba? Hindi nyo pinag-usapan magmula ngayon, best friend na tayo. Paano mo dineclare? Kailan nyo dineclare? Hindi nyo alam siguro kung kailan dineclare. Basta one day na lang na discover mo na best friend mo na pala ito. Why? Because of the constant, regular communication. Kaya meron kang best friend, meron kang close friends. Wala ka sigurong best friend dito na once ka lang kayong nagkita, best friend mo na, hanggang ngayon best friend pa. Si Lord, kung gusto mo maging best friend, gusto mo maging intimate kay Lord, lagi kang mag-pray. The second Saturday, prayer brings peace in times of anxiety.
Maraming nakaka-stress ngayon. Maraming nagdudulot ng worry sa atin, lalo na siguro sa inyong pag-aaral. Nandyan na yung mga examinations, pagbabayad sa school, kung may mga projects pa, baon. Just pray. No? At kasi sabi dyan, prayer brings peace in times of anxiety. And just last week, napag-aralan natin, prayer leads us into God's direction and wisdom. It is very important for us na mag-pray because sabi nga ni James, sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, ang sino man nagkukulang ng karunungan, he should pray. No? Sabi po dyan, because God will give you generously without finding fault. Hindi kanya titignan kung may, ay, bibigyan ba kita? Marami ka bang kasalanan? O hindi. Basta tumingi ka. In the name of Jesus, bibigyan ka ng Lord. Pero hindi ka dapat magduda. Amen. Sino nangangailangan ng wisdom? Amen. Kailangan natin ng wisdom, lalo na sa buhay nating ito. So, this afternoon, this is our last and final topic. Prayer unleashes spiritual strength and victory. No, sabi niyan prayer unleashes, hindi sinabi niyang prayer releases kasi yung release parang ano lang yan. Pero pag sinabing unleash, parang bukso yan. No, talagang mas grabe yan. When you pray, it unleash spiritual strength and victory. Kaya sabi ng Panginoon, watch and pray so that you will not fall into temptation. Kung bakit ka natutokso, ikaw na kabataan, na manood ng pornography because of lack of prayer. Nag-pray na ang pastor, lack of prayer pa rin. Yung sincere, earnest prayer ang kailangan natin. You should pray para mapagtagumpayan ang mga tukso sa buhay. Alam niyo ang kasalanan, nag-i-enjoy ka lang pansamantala. Pero pagkatapos mong ginawa, lalo na kung Kristiyano ka na, ang bigat ng pakiramdam mo. Tama, mali? Tama, di ba? Pero bakit kapag natutokso ka, gusto mo pang gawin? Because the spirit is willing, sabi nga dyan, but the flesh is weak. So kung kailan ka tinatamad mag-pray, lalo kang mag-pray to overcome any form of temptations. Amen. Para masarap yung, alam niyo, masarap yung napagtatagumpayan niyo ang kasalanan. Being tempted is not a sin, but to give in into temptation, it's already a sin. Jesus was tempted many times, yet he did not sin. So temptation itself is not a sin. Pero yung mag-give in ka, bumigay ka sa temptation, that is already a sin. So para hindi ka bumigay, anong kailangan? Pray. You need to pray. Makipag-usap ka, makipag-nig ka sa Panginoon, mag-worship ka sa Panginoon. Let me start with James chapter 5, verse 15 to 18. Sabi dito, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this wonderful afternoon. Lord, I know that it's not an accident that each and every one of us are here, Lord, especially sa mga first-timers. Let them know that you love them. Let them know, Lord, that you care for them. And that you have a wonderful plans for them, O God, even in the future. That's why, Heavenly Father, Holy Spirit, we ask you to open the eyes of our understanding that we may receive the full blessings from your word, and that we may be transformed, that we may be changed, Lord, into your likeness, that we may be transformed by the renewing of our minds through your powerful word. And as I declare your word, Heavenly Father, I declare healing, deliverance, salvation be upon your people this afternoon. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
So prayer unleashes spiritual strength and victory, sabi dito. And the prayer offered in faith will make the person well. Bakit sinabi ni James ito, prayer offered in faith? Because there are prayers na hindi sila offered in faith. They are offered in fear, in doubt. Ay, siguro wala naman mawawala sa akin kung magpe-pray ako. You lost it already kapag ganun ang attitude mo. When you pray, be sure na meron kang faith. Be sure meron kang faith. And what is faith? Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Hebrews, and pagdating sa verse 6, without faith, it is impossible. Sabihin nyo, impossible. It is impossible. Kahit masipag ka pa, nagwo-worship ka pa, masipag kang kung anong ginagawa mo sa gawain, but without faith, it is impossible to please God. Ayan po, nasabi po dyan sa Hebrews 11:6, because anyone who comes to Him, anyone who prays to Him and prays with Him, nagkikipagniig ka sa Panginoon, must believe that He exists. Maniwala ka na buhay ang Diyos, nandyan siya talaga. So prayer offered in faith, you believe na nandyan ang Diyos, tumutugon ang Diyos. Hindi yan na, sana marinig ako ng Diyos, sana nga merong Diyos. Wala na, patay na ang iyong panalangin. You need to believe that God exists. Jesus is alive. Do you believe that Jesus is alive? Siya lang yung tanging Diyos na sinasamba sa buong mundo na nagkatawang tao na matay, muling nabuhay at muling babalik. Si Buddha nabuhay, namatay, hanggang ngayon patay. Yung propeta ng mga Muslim, si Muhammad, na halos sambahin po nila, namatay hanggang ngayon patay. Si Rizal na sinasamba sa Laguna ng mga Rizalista, alam natin hanggang ngayon patay si Rizal. Si Kristo lang ang tanging sinasamba. Kaya pansinin nyo, of all the gods in the world na kinikilala, sino ang pinaka-persecuted? Si Jesus. Anong libro ang pinaka-pinagbabawal? Bible. Sino ang mga most hated people? Christians. Why? Tayo lang kasi ang buhay, ang Diyos. They don't hate Muslims, they don't hate Buddhists, and mga Hindus, they don't hate those people. They only hate Christians dahil alam ng dyablo, naglalagay siya ng hatred sa tao dahil alam niya, si Jesus lang ang tunay na tagapagligtas at wala ng iba. Tandaan nyo yun, wala ng iba. At kung may duda pa kayo yan, you do your research sa Bible. And every day you will experience Jesus more and more. Amen. Praise the Lord. Nandito pala yung youth pastor niya. Okay, hindi palitan mo na ako. Pastor Joshua, getting well. God is good. Hindi nagtagumpay ang dyablo. Muntik na siyang mamatay. Pero hindi siya mamamatay dahil ang Diyos ang kakampi niya. At meron pa siyang layunin para i-mold kayo. Amen. Meron pa siyang layunin. Alam nyo ba na hanggat nabubuhay ka sa purpose ng Lord, kahit ng kamatayan, hindi ka niya mapapatay? I've been a dialysis patient for 19 and a half years. Ilang beses ko nang naharap ang kamatayan. Pero pagkasama mo ang Diyos, hindi ka mamamatay. Kapag sumusunod ka sa purpose ng iyong buhay, sa plano ng Diyos, sa pangarap ng Diyos, hindi sa pangarap mo. Sa pangarap mo, mapapahamak ka. Yung pangarap ng Diyos dapat ang sundin mo. Dahil wala nang ibang pinakamagandang pangarap pa kundi yung pangarap ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Many are the plans in a man's heart, but the Lord's purpose, yun lang ang magpiprevail sa buhay mo. Mabibigo ka kapag kaya nga hindi tama yung pinalaki tayong anong gusto mo paglaki. Bagamat yung iba sa inyo hindi lumaki, no? Pero dapat ang tanong natin, ano ba ang gusto ng Diyos sa akin paglaki ko, pagtanda ko? Naka-design ka na, kapatid. Before I form you, ang sabi, I think sa Jeremiah 1:5, before I form you in your mother's womb, I knew you. Kilala na kita, I set you apart to be a prophet. Ang sabi kay Jeremiah. Bago pa tayo, kilala na kita, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, bago pa kita likhain sa sinapupunan. Tao na po yung nasa sinapupunan, tandaan nyo yan. No? Huwag kayong, sa science lang ang nagbigay ng pangalan na fetus. Sa Bible, walang fetus. Walang anims, walang walus. No?
Yung iba, next week nyo palang makukuha niyan. Huwag kayong mag-alala. No? So, kailangan ng wisdom. Baka, huwag ka na mahiya. Ano ba ibig sabihin? Ba't sila tumawa kanya? Alam niyo yung, singit ko lang yung ang sabi niya. Pinutuan niya yung kaibigan niya, sinampal niya kanya. Ba't mo ko sinampal? Ang sabi mo, slow ako. Last week pa yan. Oo nga, ngayon ko lang na-gets kanya. Kaya yung iba sa inyo, next week mag-gets nyo na yan. No? Pag sinampal ka tapos, dahil lalo'y snow siya, alam nyo na po yung ganyan. No? So then the prayer offered in faith will make the sick person well. No? Kahit sino ito, you can lay hands on the sick. You need to believe. Mark 16, sabi, and those who believe, no, signs and wonders will follow them. They will lay hands on the sick and they will recover. It's one of the sign na binigay, or miracle na binigay po sa atin ng Panginoon. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Ibig sabihin dito, kung nagkasala siya, kung nagkasakit siya because of sin, so hindi lahat ng karamdaman galing sa kasalanan, no? Pero lahat ng karamdaman galing kay Satanas. At lahat ng may mga karamdaman bunga ng kasalanan. Dahil ka sa kasalanan mo. Lord, bakit? Alam niyo po, as young as you are, meron ng mataas ng presyon sa inyo, di ba? Meron na rin diabetic sa inyo. Noon, para malaman namin na diabetic ang tao, 60 pa lang ng panahon po namin. Pero ngayon, because of food. Anyway, you need to have a self-discipline. Make the right choice sa mga foods ninyo. If you want to live a healthy life, no, hindi kayo magaya po na maging dialysis patient. Paborito ko, lagi akong, hindi ko na paborito, pero dahil because of work, umalis akong madaling araw, so drive-thru na lang. And then, kapag nasawa ka sa drive-thru, cup noodles, yung mga Lucky Me, di ba, may mga iba-ibang flavor yan. Anong flavor yan? Beef, chicken, and seafood. Signan nyo na, alam nyo. Tingnan nyo nangyari sa akin. Lucky Me ba? Malas, no? Hindi siya Lucky Me. Huwag kayong maniwalang Lucky Me yun. No? So therefore, confess your sins to each other and pray for each other. It's very important to pray for each other. No? So that you may be healed. And then the prayer, why? Bakit sabi ni James? Because the prayer of a righteous person is powerful and effective. Nuulit ko, sino ang righteous person? Tayo. Hindi nyo ba alam kayong righteous person? 2 Corinthians 5:21, God made Jesus to be sin for us so that in Jesus we might become what? Nakakapangilabot, di ba? I am the righteousness of God. You are the righteousness of God. Kaya kanina nagkasala ka pa lang, and yet still you are the righteousness of God. And when you pray because you are righteous, your prayer is powerful and effective. Remember, we are not righteous because of our own doing, because of our own effort. We are righteous because we received Jesus and His righteousness was imputed in us. Nakasuot po tayo ng robe of righteousness. Amen. So yung prayers ninyo, hindi matatakot ang diablo na Kristiyano ka lang. Takot ang mga diablo dun sa mga prayerful na Kristiyano. I think si John Knox, no? I think 17th century, kung di ako nagkakamali. Si Queen Mary of Scotland. Alam niyo Scotland? Freedom! No, alam niyo ba yung movie na, ano ba tawag doon? Braveheart. Braveheart, no? Ang sabi po ng Queen of Scotland, I don't fear military. I don't fear the enemies na nakasurround sa kanila. I fear the prayer of John Knox. Bakit po? Because in his time, when he prayed, nababalitaan po nila, merong nangyayari. Isang Catholic dati ang Scotland because of John Knox na born again ng Scotland. Yung mismong queen, takot siya kapag nag-pray si John Knox. Alam nyo bang takot ang diablo pag nag-pray ka? Kaya nga, the more na mag-pray ka para hindi ka masila ng diablo. Remember, always remember, lagi namin pinapaalala sa inyo ito, the devil is like what? A roaring lion, parang leong umaatungal. Seeking whom he may, kung sino yung masisila niya, malalapa niya, kung sino yung makakain niya. Palagay nyo, sino sa mga Kristiyano ang madaling ma-devour?
yung mga prayerless Christians. Because a prayerless Christian is a powerless Christian. But a prayerful Christian is a powerful Christian. Mag-closing prayer na tayo. Pwede na yon. Now anyway, gusto niyo bang tuloy ko pa? Amen. So, sabi po sa 17, nung sinabi ni James that the prayer of a righteous person is powerful and effective, nag-set siya ng example. Tignan niyo si Elijah. Elijah was a human being like us. Katulad natin, he has a human nature like us. Katulad natin si Elijah. Naniniwala ba kayong katulad natin si Elijah? Pero anong kaiba natin? He prayed earnestly. Sabihin niyo po, he prayed earnestly. So earnest prayer ang kakaibahan kung minsan sa mga Kristiyano. Kung bakit yung isang Kristiyano na katulad mo, mas blessed sa'yo, kasi he is always praying earnestly. Pero ikaw, tinatamad kang mag-pray, mas marami ka pang time sa kakaganon sa Facebook or whatever. Itry mo lang, mas damihan mong mag-pray, iwasan mo yung mga nakaka-pollute sa mind. Napapansin nyo ba, lalo na kayong mga Kristiyano na, Kristiyano ba yung makausap ko dito? Napapansin nyo ba, kapag nagbabad ka sa isang bagay, halimbawa Netflix, mga TikTok, ano pa ba yung inaano nyo? Facebook. Pag nagbabad ka, hindi ba napapansin nyo parang nagda-dry ka? Yung soul mo, dry na dry. You know, dapat mapansin nyo ito. Yung parang alam mo, nagsayang ka ng oras. But when you pray, nare-refresh ka. Kapag hindi ka humawak ng cellphone, katulad nung camp, sino sumama sa inyo nung limitless camp? Hindi ba, walang, yung mind mo, you have a sober-minded, no? Malwalas ang pag-iisip mo. Pero kapag punong-puno ka ng masikip ang pag-iisip mo, madali kang mapikon, madali kang mairita, madali kang ma-depress, because full of junk ang kaisipan mo. Kaya sabi ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Your heart is not the physical heart. Your heart is your mind. No, your heart is your mind. It is also your soul, your will. No, the power to choose. Yung decision, your emotion. So above all else, guard your emotion, your mind. Huwag mong papasukin yan ng kung ano-ano. Para makapag-pray ka earnestly like Elijah. Because si Elijah, sabi diyan, when he prayed, 3.5 years hindi umulan. Sabi niya, wag uulan. Bakit sinabi ito ni James, sa katulad natin siya? Ibig sabihin, pwedeng mangyari ang mga bagay na imposible sa buhay natin if you will only pray earnestly. Of course, huwag niyong kakalimutan yung unang sinabi ni James, yung prayer offered in faith. That means you pray earnestly. Ano ba yung earnest sa Tagalog? Marubdob. Alam mo, marubdob talagang hindi tahimik na prayer. No? Dapat talagang binibigay mo lahat. Because you are loving the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Binibigay mo lahat. Just like when you worship. Because worshiping is one of the ways how we express our love for God. And that is why binibigay natin lahat, di ba? Tumatalon, todo talon. Yung iba sa inyo, nahihiya pang tumalon eh. May paa naman kayo eh. Hindi naman kailangan niya basahin yung Book of Psalms, nandiyan yan. Shouting, jumping, dancing, lalo na si David. He was sleeping for the Lord nung inuuwi yung Ark of the Covenant. That is about 19 kilometers kung di ako nagkakamali. No, every 6 steps, hihinto sila, mag-offer ng dalawang ram, dalawang bulls, dalawang oxen pala. And then, si David walang tigil na sumasayaw sa Panginoon. Hindi niya inalintana na siya isang hari yung reputasyon niya. Tayo, ano ba reputasyon natin? Ikaw, kausap ko, ano ba reputasyon mo? Na yung nahiya kang ibigay mo. Pero pag nanonood ka ng basketball, ang favorite team mo, ano ba yung mga favorite team nyo, NBA, PBA, ano man yan, di ba, sumisigaw pa kayo? You're cheering for your team, kahit di naman nila naririnig. Pero kay Lord, kailangan mas matindi yung pag-cheer natin kay Lord.
We are not shouting because God is, is deaf. We're shouting because yung ating buong pagkatao, our buong emosyon natin, ibinibigay natin sa Lord. Hindi sa maling, di ba, bibigay mo yung buong lakas mo sa maling tao, sayang lang. Amen. So, even sa prayer, when you pray earnestly. Amen. Kaya ngayon, alam niyo, pag-pray natin, our prayers are powerful and effective. You need to pray for the young people na katulad ninyo, yung mga nasa paaralan, elementary pa lang, pag-pray natin kasi ang diablo nakakapasok. I am praying na maban ang mga games na hindi dapat pasukin, maban ang mga social media na dapat wala dito sa Pilipinas. Can you imagine yung life? Siguro hindi nyo ma-imagine yung life na walang cellphone. I've been in a life walang cellphone. Telephone lang yung tapos hintay mo pang umikot, lalo na pag zero yan, ang tagal. Anim na number yan. Di ba? Emergency. Pero masarap ang buhay na pag umalis ka na ng bahay, umalis ka na ng paaralan, wala nang magte-text sa'yo, wala ka nang iniintindi, sarili mo na lang, ang gaan-gaan ng buhay. Masasabi kong mas masarap ang buhay na walang technology. Pinagaan nga ng technology, somehow ang buhay natin sa may ibang bagay, just like yung pag-research, hindi na kayo nagpupunta ng library, di ba? Google na lang kayo, mas madali na lang, pinapagawa yung assignment nyo kay AI. No, kay AI nyo na pinapagawa, mas madali na lang na. Pero, kamusta utak nyo? Hindi umandar. No, hanggang ngayon, brand new pa rin. No, slightly used yung iba. Kaya yung iba, sabi nila, Tol, nagdadalawang isip ako, hindi ako maniwala, Tol, kanya kahit isa, wala kang isip, paano pa magiging dalawa yan? No? Kapag na-stack ang pag-iisip nyo, noon wala, hindi kami magte-test kami, bawal ang calculator. Kailangan talaga mag-compute ka, manually, sa isip mo. Kaya I do believe noon, tapos sa ewan ko ba, bakit ang education ngayon, halos whole day ang ang pag-aaral, elementary pa lang. Pero elementary kami, half day ang half day lang, pero mukha ba kaming bobo? No? Bakit ganyan ang parallel? Pag pumasok kayo mga ang daming libro, di ba? Ang dami. Sa buong maghapon, lahat ba yun natatandaan nyo? Ewan ko ba sa mga engot na natin, no? Ba't nila pinaproban yan? Sa Finland, alam nyo, best in education ng Finland, pero ang pag-aaral nila 4 hours lang. After 4 hours, mamimili ang bata kung anong gusto niyang sports or music or arts. Mamimili siya, yun ang i-develop niya. Lipat tayo ng Finland. No? Pero paglipat mo ng Finland, balik ka sa Nokia. Alam niyo Nokia, hindi na, no? Hindi pa kayo pinapakanak. Hindi na naman. Kasi Finland ang nagpasikat ng text. Anyway, number 1, prayer isn't passive, it moves heaven. Weak people plus strong God equals impossible things happening. Even if you are weak, because you are only a human being, but pagkasama mo ang Lord, walang imposible sa buhay mo. Because with God, nothing is impossible. Let's pray. Anyway, number 1, bibilisan ko na, prayer unleashes spiritual strength and victory. Nagpe-pray nga ba yung iba? Praise the Lord! Napaka-prayerful nyo! No? Para tuloy akong na-rebuke ngayon. No? Inistorbo ko kayo sa prayer nyo. Sige, mag-pray muna kayo. Napaka-prayerful, Lord. Karagulang milagro yan ni Kitty, mananyaring tayo. Wow! Huwag niyong pagpa-pray na huwag nang umulan ng 3.5 years, sama, Ira. Bagkos pag-pray nyo na huwag tayong maapektuhan ng El Nino. No, ba't hindi po yung El Nino yan? Sa sobrang init at natutuyo yung tubig natin. Anyway, number 1, if prayer unleashes spiritual strength and victory, then pray earnestly and without ceasing. Mag-pray ka earnestly, marubdob, at huwag kang titigil.
So, Colossians 4, sabi, continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. This is not a request. This is a commandment. We need to continue earnestly in prayer. Huwag tayong tumigil sa kakapanalangin. Because strength is sustained by steady prayer. In 1 Thessalonians 5:16 to 18, sabi dito, rejoice always, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. What is the will of God according to this text? Pray without ceasing. Ano pa? Rejoice. At saka, give thanks. Saan? In everything, in all circumstances, you give thanks. Pero pansinin nyo yung grammar, no? Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks. For these are, hindi siya these are, this is. Ibig sabihin yan, hindi pinaghihiwalay. If you are rejoicing, you also pray, you are also a prayerful person. If you are a prayerful person, you are a joyful person. And if you are a joyful person, kahit ano ang problema mo, magpapasalamat ka sa Diyos. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon. Hindi na paghihiwalay yung nagre-rejoice ka, nagpe-pray ka lagi at lagi ka nagpapasalamat. Ano man ang iyong nararamdaman. Iisa lang yan. This is the will of God. For you to rejoice, to pray unceasingly, and to give thanks kahit na anong sitwasyon. This is the will of God for you in Christ Jesus. So joy plus thanksgiving plus constant prayer equals a life the enemy can't shake. You will never be shaken kung lagi kang nagre-rejoice. Kahit may problema. You can never be shaken by the enemy kung ikaw ay prayerful person. And if you will always give thanks to God, another word to give thanks is to praise Him. If you always praising God, giving Him thanks, kahit na anong problema, yung Lord, may problema ako, Lord, ang sakit ng pakiramdam ko, pero salamat po, ikaw ang kagalingan ko. Lord, ilang taon na, parang ako po, Lord, 19 and a half years na ako nagpe-pray, na hindi matagal ako sa dialysis. I don't understand why, but I keep on praying, but I put my trust in God. And I will never, ever abandon that trust sa Panginoon. Maiksi lang ang buhay. I thank the Lord na in-extend na ako niyang 19 and a half years. Kung hindi niya ako in-extend, hindi ko makikita yung mga pagmumukhang yan. Yung iba sa inyo, hindi pa kayo pinapanganak, nagda-dialysis na ako. 19 and a half years. Sino dito ang 19 years below? Yan, ang dami, no? Na batang-bata. So, wala pa kayo. Nagda-dialysis na ako. But I always put my trust in God. Hindi ko man naintindihan, Lord, but I trust you. Because I know that all things will work together for my own good because I love you and I live according to your purpose. Amen. It's all by the grace of God. I am not boasting about myself. I don't have something to boast about myself. I can only boast na nakilala ko ang Panginoon. I can only boast about Jesus. Amen. Jesus is my life. Jesus is my best friend. Jesus is my all in all. He is my everything. What about you? Pag hindi mo nakita yung crush mo ngayon, na dahil parang konti yata yung nag-attend ngayon, no? Wala yung crush mo, parang malungkot ka. No? Oy, lamaran ka, tumigil ka muna sa crush mo. No? Bata ka pa. Nasabi ko na sa inyo kung kailan kayo dapat mag-boyfriend. Kailan kayo dapat mag-boyfriend, mag-girlfriend? No? Nano ka, no? 25. Merry Christmas. Kapag handa ka ng mag-asawa, doon ka mag-boyfriend. Kasi ang pag-boyfriend, girlfriend, hindi yan pang-display. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo display, bumili kayo ng tuta nyo. No? Mas cute yung mga yon. Wala ka pang sama ng loob. Ba't di ka nag-reply? Bakit kanina pag nung kausap mo si ano talagang tuwang-tuwa ka, litaw pa yung tonsil mo. No? Ikaw, selos na selos ka naman. Pero kung hindi mo siya boyfriend, okay ka lang dapat, di ba? Na wala kang pakialam, pero dahil meron ka ng commitment sa kabata-bata mo, hindi ka makatulog. Ano na, ba't di ka na nag-reply, ganon? Sabi mo, babay na.
No, yung mga ganun. Di ba, puno ka ng sama ng loob? Pero kung tuta yan, wala. Kahit sipain mo yan, no? Pero bawal sipain. No? No, kahit magalit ka dyan, umalis ka, mamaya pag nakita ka naman yan, kung may kembot na naman yan, no? Hindi naman yung sasabihin, nandito, galing pa man din ng YDC, sinipa ako. No. So magbo-boyfriend, girlfriend kayo kapag handa na kayo mag-asawa. No, physically, emotionally, spiritually, and financially. Wag niyong pangarapin yung lips to lips, sex, or whatever. Tanggalin niyo sa mga kaisipan niyo yan. Yung mga yan, sa mga asawa lang yan. Wag niyong ipapractice ang fornication. Pag nag-asawa kayo, magsasawa din kayo. Walang bagay sa mundong ito na hindi nakakasawa. Kaya nga si Solomon, sawang-sawa, tignan niyo, ilan yung asawa niya? 700, kasi alam niya nakakasawa. Hindi pa siya nakontento. Naghanap siya ng patago, 300. Na mga kabite niya. Hindi, sorry na baka sabihin yung kabite. Sorry po sa mga taga-Kabite, pero hindi po kabite. Kabit lang, kabit. So, pattern of victory, rejoice, pray, give thanks. That's the pattern of victory. You want to be victorious in your life? Ano yung pattern? Rejoice, pray, give thanks. Repeat. Rejoice, pray, give thanks. For the last time. Rejoice, pray, give thanks. Palakpakan ng Panginoon. So prayer with thanksgiving is power that doesn't quit when trials hit. Kaya anong turo ng Panginoon sa Luke 18:1? Always pray and never give up, or do not lose heart. Huwag kang madismaya. Always pray, always rejoice, always give thanks, always praise God. Number 2, if prayer unleashes spiritual strength and victory, then pray confidently because of Jesus. We can pray confidently because of Jesus. Meron pong parable na tinuro ang Lord sa Luke 18:9-14 about sa isang tax collector at yung prayer ng Pharisee. Ang sabi ng Panginoon, to some who were confident of their own righteousness, and looked down on anyone else, Jesus told this parable. So, may pinaringgan ng Panginoon. Narinig nyo na yung do not use the word of God para meron kang paringgan. Kayong mga pastor, huwag kayong magparinig. Ang Lord, ilang beses pinaringgan yung mga pariseyo. Di ba pinariringgan niya? Tapos merong mga nag-ano ngayon na parang nagmamagaling. Huwag niyong gamitin ang word of God. Huwag niyong gamitin ang pulpito para paringgan ng mga tao. Dapat lang kayong paringgan, lalo na kung kayo'y lamaran. Amen? Ano yun? Pupunta kayo dito, magsesermon kami, yung walang tatamaan. Na umalis na lang kayo dito, hindi kami ganun. Dito, tinutumbok namin kung ano talaga ang problema ng tao. Kung ano talagang problema ng puso. At higit sa lahat kung ano talaga ang salita ng Diyos. Without compromise. Ang sabi ni Paul, if I am a man pleaser, hindi na ako pleaser ng Panginoon, hindi ako servant ng Panginoon. And as servants of God, na kami mga pastors dito na tumatayo, we are not men pleaser. We please God by obeying His word. Kahit na masakit, sasabihin namin. Amen. Kaya ikaw, kung bata ka pa lang, 17, 16, may boyfriend ka na, makipag-iwalay ka muna, lamaran ka. Pinayagan ako ng nanay ko. Yung nanay mo, tatay mo, papuntahin mo sa akin. I-guide ko sila kailan yung ano. Una sa lahat, sabi ko nga sa inyo, mas masarap yung single ka habang minomold mo ang sarili mo. Bakit ka nakikipag-boyfriend, girlfriend? Hindi ko na siya Englishin na hindi lust of the flesh. Dahil yan sa libog. Mag-pray kayo para yung libog na yan mawala. Huwag kayong manood ng mga sexy movie or mga pornography para hindi mapuno ng mga molds, ng mga kung ano-anong dumi ang mga utak ninyo. Para maging matino kayong Kristiyano. Kasi may mga Kristiyanong hindi matino. Grace naman okay lang. Sinasabi nila silang Kristiyano pero hindi born again. Ang born again, na born ka na from above, born of God, and you no longer live, but Christ lives in you. Kung si Kristo ang nabubuhay sa'yo, magpa-practice ba yan ng masturbation or pornography? Or fornication? Kung si Kristo na? Hindi. Kaya kung ikaw, may boyfriend, girlfriend ka ngayon at nalilibugan ka, magipag-break ka.
At saka kung may mga crush ka, huwag mo munang tingnan yan. Yung tingin mo kay Jesus muna. Okay? Amen? Wala dapat lamaran. Sabi mo sa katabi mo, ka dapat lamaran. Ha? Mukha yan. So merong ginawang parable si Lord dito para paringgan yung mga taong believe sa kanilang sarili. Believe sa kanilang righteousness. Now, 2 men went up to the temple to pray. One, a Pharisee. Alam niyo ba yung mga Pharisee? Far you can see. Malayo pa lang nakikita mo na yung mga plastic. Yung mga Sadducees, alam niyo ba yan? Lagi silang sad. Sad you see. Laging buwisit yan. Laging, paano ngayon? Ang tawag dito, Sabat ngayon, ba't ngayon ka nagpagaling? Isipin nyo yung 38 years na lumpo, nung nakitang tumayo, sino nagsabing tumayo ka dyan na Sabat ngayon? Sino nang nagpagaling? Hindi man namangha na sinabing, nakakatayo ka na pala, paano ka gumaling? No? May mga taong ganyan, very religious. Yung mga, dapat itong gawin mo, dapat itong gawin mo. Ang dapat lang natin gawin, sundin ang kung anong sinabi ng Lord. No? May mga Sadducees ba sa inyo? Mga Sadducee tsaka Pharisee. Alam niyo ba yung mga difference? Ang Pharisees naniniwala sa resurrection, Sadducees hindi. Hindi sila naniniwala sa resurrection. Pero ito, merong isang Pariseo dito, sabi niya, at isang tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed. Tingnan niyo yung prayer. God, I thank you that I am not like other people. Sabi niya dyan, no? Robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. Wow. And give a tenth of all I get. Nagtatites ako. Excuse me po. Jesus' name. Verse 13, but the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat up his breast and said, God, pati niya pala mic here. Sorry. Have mercy on me. Alam niyo po yung ganito, he beat his breast, ang sabi dito, God have mercy on me, a sinner. I tell you, sabi ng Panginoon, that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled. Yung tinataas yung sarili na, ako, with honor ako sa, actually, dapat ako yung first honor, pero wala nang first honor ngayon, highest honor na lang. No? Wow, ang gawin mo nun, kunin mo yung makapal mong jacket. Ba't ka nag-jacket? Ang lamig-lamig ka mo, sobrang hangin ka mo. No? So for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Because God gives grace, more grace to the humble. Gusto nyo ng mas maraming grace, mas mabiyaya sa inyong Panginoon? Ayan, sabi sa James 4:6, but He gives us more grace. So hindi pantay-pantay ang grace. Grace for salvation, pantay-pantay. But the other grace para sa ibang blessing, He gives us more grace. No, that is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Itinataboy ng Diyos ang mga palalo. Alam niyo yung palalo? Malalim na, mas higit pa sa mayabang. Kaya palalo, lalong yumabang. Sa Kapampangan, mas maganda siya. Panabinoning ginudeng paratot. May lalawin ng siping mo. Yung paratot, hindi ito palautot, no? Baka kala niyo mga Tagalog, yung iba Tagalog sa baka, yung mga paratot, mga palalo, mga hambog, no? Pero binibiyayaan niya yung mapagpakumbaba. You want more grace. Even in your prayers, dapat makita yung pagpapakumbaba. Pero hindi ibig sabihin nito na katulad natin yung tax collector na mag-pray lagi. Nung first time mong na tinanggap ang Lord, that is okay. Lord, mahabag ka po sa akin sa akong makasalanan. Pero, pagdating po kapag Kristiyano ka na, kaya nga yung point number 2 natin, we pray confidently because of Jesus. Saan po natin makikita sa Hebrews 4:14-16? Therefore, since we have a great high priest, isa sa mga title ni Jesus, the great high priest, who was ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Dahil meron tayong great high priest, meron tayong mediator between God and man, si Jesus, sabi diyan, let us hold firmly dun sa pananampalataya na lagi nating sinasabi. Sabi dito, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Ang high priest natin, naiintindihan yung mga weaknesses natin. Nagkakasala ka pa. Take note, hindi wickedness. Ang wickedness yung nagpapatuloy ka
sa kasalanan. Ini-enjoy mo pa yung kasalanan. That is already wickedness. Pero yung napamura ka, nagalit ka, at naramdaman mo yung conviction, that is a weakness. Amen. Iba ang wickedness sa weakness. So, naiintindihan niya yung weakness natin, ang mga weaknesses natin, sabi diyan. But we have one who has been tempted in every way. Sino yun? Si Jesus. He was tempted in every day. Nabasa niyo ba sa Bible na he was tempted in every way? Hindi naman, di ba sa sa wilderness lang, yung 40 days fasting niya. 3 times lang siyang na-fast. Pero bakit sinabi din ng Hebrews, he was tempted in every way just as we are. Yet he did not sin. Kasi hindi na lang nakasulat. Nung bata siya, lumaki siya, nakipaglaro siya, nabully din siya. Yet he did not sin. Maraming nagbibinata siya, niyayaya siyang gumawa ng hindi maganda, magbisyo, uminom, pero yet he did not sin. Noong nasa 25, 26, 29 na siya, ba't di ka pa nag-aasawa, Jesus? Siguro bakla ka. Maraming dalaga siguro. Kasi magandang lalaki ang Panginoon. Alam niyo, magandang lalaki Panginoon kasi ang pinanggalingan niya sa katawang tao niya, galing kay Abraham and Sarah. Did you know that Sarah, kahit na senior citizen na siya, she was very beautiful? Na kinuha na ni Abimelech ng Pharaoh, ng hari, na maging queen niya, na mas magaganda pa sa mga dalaga during that time. Ganong kaganda ang lahi ng Panginoon. Kaya nga si Joseph, the dreamer, anong tawag sa kanya? He was very handsome. Na nakita na kayo ng very handsome. Hindi, very lang yan, wala siyang handsome. Absalom, kilala niyo si Absalom, anak ni David? Flawless. Si Absalom. Kaya nga si Jesus, magandang lalaki siya. Marami sigurong nagtugso sa kanya, but he was tempted in every way, mula nung bata siya, hanggang nung nag-ministry siya for 3.5 years, pero hindi siya nagkasala. Ang sabi diyan, so, yet he did not sin. So, kaya nga, sabi dito, let us then approach God's throne of grace with confidence. Bakit meron tayong confidence to approach the throne of the grace of God? It is because of Jesus. Na naunawaan niya ang weakness natin. Binayaran niya ang kasalanan natin. There is therefore now no condemnation. So we can approach God anytime with confidence. Kung minsan kasi, na-approach mo ang Lord with confidence kapag galing kang nag-see you, nag-pray, ngayon, nag-church. Pero kapag galing ka sa kasalanan, nagkasala ka, nahiya ka ang ibig sabihin niya, nagtitiwala ka sa sarili mong effort. I'm not insinuating okay lang ang kasalanan. Kanino pa inano na hindi tama ang tuloy-tuloy na kasalanan, na namumuhay sa kasalanan. I'm not saying, but what I was trying to say, eto siya, na kahit na nagkakamali ka, when you pray because of Jesus, come boldly to the throne of grace. Because you are putting your confidence not on your works, whether bad or good, but you're putting your confidence in Jesus. Bakit? Anong sabi ng Lord? I am the way, the truth, and the life. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. No one can come to the grace, the throne of grace. No one can pray to the Father except through me. And that's why we can come boldly with confidence sa throne of grace ng Diyos, not because meron tayong ginawang mabuti o kahit na mali, but we put our confidence in Christ alone. Kung bakit tayo ligtas, we put our confidence not on the flesh, but we put our confidence in the Spirit because of Jesus. Amen. So that, sabi diyan, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. In other words, you will never find mercy and grace in time of your trouble if you put your confidence, katulad yung, Lord, ang sabi ng Pharisee, di ba? I thank you, God, na hindi ako magnanakaw. Hindi ako gumagawa ng masama. Wala akong maleta, Lord. Wala akong flood control project. I thank you, Lord, na hindi ako adulterer. Hindi ako katulad ng katabi kong ito. If you are comparing yourself na mas mabuti ka, then you are putting your confidence sa sarili mo. You will not be justified in front of God. Ang sabi ng Panginoon, I tell you, mas na-justify yung tax collector because nagpakumbaba siya. Amen.
Kahit marami tayong ginawang mabuti, put your confidence in Christ. Kung bakit tayo nakakagawa ng mabuti, it's all only because of Jesus. Yung Spirit of Jesus, the Holy Spirit, nasa atin. Remember Ezekiel 36, 36, 26, 27? I will change your heart of stone to a heart of flesh. Papalitan ko ang yung pusong bato. Di mo man... Hindi ko lang ang lyrics. So, alam ko lang yun, yung hindi siya makakain, di ba? Ganun ba yun? May pusong bato tayo, pero pinalitan na ng Diyos. No, hindi siya mamon. No, sabi nila pusong mamon daw. Heart of flesh. Ibig sabihin, totoong puso na siya. And then I will put my spirit, ang sabi po dyan, no? My spirit and make you to follow my decrees. Bakit tayo nakakapag-follow? Bakit tayo nakaka-obey? Bakit tayo nakagawa ng mabuti? Because the Holy Spirit na nasa ating mga puso. Amen. He is at work within us. And if you will only yield to the Holy Spirit, makakagawa ka ng maraming mabuti, kapatid. You will overcome any form of temptation. Amen. So you never have to pray timid prayers. Yung Lord, alam niyo po yung nagpe-pray ka, Lord, halimbawa yung magka-college, Lord, kahit saan lang po ako mag-college, okay na, Lord. Pero alam niyo, meron akong kakilala, pinag-pray niya, hindi man sila mayaman, gusto ko mga anak ko, makatapos sila ng elementary hanggang high school sa OB Montessori. Alam mo OB Montessori? Noon pa, no, nung dinadrive ko pa yung mga anak ng mga boss ko dyan, yung mga elementary, ang kanilang tuition fee more than 100,000 na. Noon pa yon. Ganun ka mahal. Mayayaman, OB Montessori sa harapan ng Lapieto. Pero napag-aral niya ang kanyang mga anak doon. Kapag humihiling ka sa Lord, dapat yung the best na. Hingi ka ng laptop, Lord, yung... Siyempre the best na, sabihin mo, ano ba the best laptop para sa inyo ngayon? MacBook, siyempre, MacBook. Because ako naranasan ko to, nag-pray ako, nagdadialysis ako, maraming gastos, pero Lord, sabi ko, ayoko na ng mga Microsoft na mamaya may virus, tapos hindi ko naman magagamit. Hindi tulad ng MacBook, lagi po yung, meron akong MacBook na napakatanda na hanggang ngayon, siguro magta 10 years na. Ewan ko kung ginagamit pa ng mga bata, pero yun meron pa siyang CD-ROM. Yung una kong MacBook, 15 inches pa siya, malaki pa. Pag nag-pray ka, no, hindi na yung, kasi anak ka ng Diyos, yung kailangan mo talaga, yung nangungupahan sa inyo, nagpe-pray ba kayo ng bahay nyo, ng family? Huwag kang mag-pray, Lord, kahit bigyan mo kami ng sarili ng bahay, para Lord, hindi na kami mangupahan. Kahit yung isang kwarto lang. 10 kayong magkakapatid. Paano kayo? Dapat, Lord, bigyan mo po kami ng bahay na yung 5 kwarto para kasya kami. Palagay niyo, sabi ng Lord, sobra na ka? Gano'n ba sasabihin ng Lord? Sobra ka, gusto mo bang malugi ang langit? Nagba-brown out na nga dito eh. Gano'n ba yung ng Lord? Remember, Philippians 4:19, God will supply all your needs according, not to the riches of your parents, but according to His riches. Just pray, not timid prayers, but prayers offered in faith. Amen. Ano mang hinihiling mo? Lord, gusto kong makatapos ng medicine. Walang pang mag-pray ka lang. Pwede yung mangyari. Gusto kong maging law. Wag lang loko, no? Ano man ang ipag-pray mo sa Panginoon, huwag kang maging timid. Ibigay mo na lahat. Alam niyo, ito panahon namin, meron nag-pray na, Lord, bigyan mo ako ng gato. Binigay ng Lord. 2,000 yung pinagpe-pray niya. Sana ginawa ko ng 10,000, sabi niya, no? May mga ganon. Alam niyo ba yung movie na minsan napanood ko, time namin to, ewan ko, siguro marami sa inyo, hindi niyo alam. Sabi, nagpe-pray siya sa Catholic Church. Alam niyo, sa Catholic Church, pwede kang nakaluhod, no? Sabi niya, Panginoon, kanya, kailangan ko po lang pabili ng gamot ng anak ko, kailangan ko po ng 1,000 pesos. Lord, hirap na po ako, wala akong makakita. Meron pong mama sa likod niya, isa po siyang pulis. Kahit pulis siya, nahabag siya. Tapos siya na mag-pray, sabi niya, binigay niya yung 500, eto kanya, tulong ko para sa iyo. Tapos sabi niya, praise the Lord. Sabi niya, Panginoon, salamat po. Tapos sinigyan niya, 500. Pero sa susunod, Lord, huwag niyo nang padaan sa pulis. Tignan niyo, 500 na lang kanya. 1,000 ang hinihiling ko.
Next week, yung iba sa inyo, gets nyo na yan. Huwag nyo lang sampalin yung ano nyo. So you never have to pray timid prayers. Through Christ, you have an open access to God's grace whenever you struggle. Hindi, Lord, bigyan mo kami ng aming family kahit tricycle lang. Kung kailangan mo van or SUV, you pray because with God, nothing is impossible. According to your faith. Remember, God is a limitless God. Kaya hindi natin nare-receive yung we limit God because of our own thinking, because of our own old mindset, because we do not know how God is powerful, how God is gracious, how God is so generous. Amen? Sino nagpe-pray dito ng sasakyan sa kanilang family? Siyempre, wag mo na, Lord, kahit second hand lang. Hindi ba kaya kong ibigay ng Lord ang brand new? Kaya ng Lord. Pero huwag nyo nang sobray na, Lord, gusto ko Ferrari. Paano ka mag-Ferrari dyan? Puro humps. Pagdating mo sa humps, tol, pakibuhat natin muna ka mo. 1 John 5:14-15. 3:29 na pala. This is the confidence we have in approaching God. Another, paano tayo mayroong confidence when we approach God? That if we ask anything according to His will, Jesus' name. Excuse me po. If we ask anything according to His will, what is according to His will? What is His will? His word. When you ask God according to His word, He will listen. Amen. Hindi basta ibibigay ng isang bagay sa iyo ng Diyos na hindi niya kalooban. Na wala sa kanyang salita. Remember, this is how you should pray. Noon mali ang prayers ko. Lord, kahit hindi mo ako palagalingin, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Di ba nakaka-touch? No? Pero mali. Sa Bible, ang sabi ng 1 Peter 2:22, by His stripes you have been healed. You were healed. Pinagaling na tayo ng Lord. So mali siya, parang pinapakita ko na Lord, kahit parang yung prayer ko, para sinasabi ko, Lord, mas mabait ako kaysa sa'yo. Kasi ayaw mo kong pagalingin, pero maglilingkod pa ako. No, ang Lord, kalooban niya, kahit sino, gustong gumaling sa atin. Amen. Lord, kahit ano lang ang i-provide mo, hindi, sabi ng Panginoon, ipoprovide niya according to His riches and glory. Bakit mo tinitipid ang Diyos? Amen. Sino sa inyo ang may mga kahilingan dito? I-upgrade nyo na kung ano sa inyo. Hingin nyo brand new, original, yung matibay. Maaasahan. So hingin nyo Motolite. May tibay na maaasahan. Joke lang, no? So, verse 15 sabi, and if we know that He hears us, alam natin nakikinig siya, He exists, sabi dun sa buhay siya, nakikinig siya, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So, meron tayo, tanggap natin, kung if we ask according to His will, and we believe that He hears our prayers. Okay? Remember Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God because anyone who comes up before Him must believe that He exists. You need to believe that He exists. You need to believe that He listens to your prayers. Amen. So you will have what you ask. So your confidence is not from being perfect. It comes from praying in line with God's perfect plan. Walang iba sa kanyang word. Mark 11:23-24, truly I tell you, if anyone, kahit sino, says to this mountain, sa bundok nito, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes what they say will happen, it will be done for them. Grabe itong illustration ng Lord. Sino man ang magsalita sa bundok na ito, maaaring during that time, may katabing bundok ang Panginoon, sila at ang mga disciples, sino man magsabi to this mountain, hindi niya sinabing to that mountain, but to this mountain. So malapit sila sa bundok. At sabihin niyong matapon ka sa dagat, it will obey you if you do not doubt from your heart. So sabi niya, therefore, so sa makatuwid, ang sabi ng Panginoon, I tell you, anuman, whatever you ask for in prayer, what is whatever? According to His will. So, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Maniwala ka na nandyan na at mapapasa iyo.
Kahit wala pa, hindi yung, hanggang ngayon ba, may naririnig kayo sa mga nakakatanda sa inyo na, ako papasalamat, O pati kayo, pinapractice nyo yun. Alam niyo yung word na gano'n, hindi mo na ako magpapasalamat. Hindi na, no? Mga bata. Pero kami mga matanda, may mga ganyan. Ako papasalamat na, ibig sabihin yan, magpapasalamat na lang siya kapag sa susunod natutulungan siya. That is wrong principle. Wala pa man, magpasalamat ka na kasi binigay na ng Panginoon. Believe that you have received it and it will be yours. So ulitin ko, sino dito may mga pinagpe-pray kay Lord? You need to believe that you have received it and it will be yours. Ano ba yung una? Will you pray? Whatever you ask for in prayer. You need to pray earnestly. So to pray confidently, you have to trust God's power even when nothing has changed yet. Maniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos kahit wala pang nangyayari. Last point, if prayer unleashes spiritual strength and victory, then pray in unity with other believers. Did you know that there is power in unity? There is power in unity. Sabi ng Panginoon, Matthew 18:19-20. Again, truly I tell you that if two of you on earth, dalawa lang, hinihiling ng Panginoon, if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. Why? Because where 2 or 3 are gathered in my name, there am I with them. Kaya maganda yung meron kang prayer partners. Ang CU ninyo, prayer partners nyo yan. Kung meron kayong struggle, sabihin nyo. Kung may problema kayo, sabihin nyo. Kung meron kayong mga addiction, sabihin nyo. You can never be free alone. Alone with yourself by praying alone. There is no such thing as a Lone Ranger Christian. We are one body, one spirit, under one Lord, one Father, and one God. Amen. Kaya nga, kailangan nating magpa-pray. Yung iba ay ayaw nilang paalam na nagkasakit sila. Nahihiya. Sa mga kakilala ko may mga ganyan sa mga edad namin kasi may cancer, nahihiya siya. Dahil Kristyano, ayaw niyang paalam. Sino magpe-pray sa kanya? Because the more na maraming nagpe-pray sa iyo, the more that it is powerful. Bakit? Hindi ba nakikinig ang Lord sa prayer? Nakikinig. Kaya lang, sa prayers po natin kung bakit kailangan natin mag-pray continually and never give up. Whenever we pray, merong kumukontra ang mga principality, ang mga rulers of this dark world. Mga demonyo, pinipigilan yung answered prayers. Nasa Daniel yan. Nung dumating yung angel ni Daniel sa answered prayer niya sa 21st day na ng kanyang pagfa-fasting. Nung nag-pray siya, nasabi ng angel, on the first day na nag-pray ka, sinagot na ng Panginoon ang iyong panalangin. Kaya lang, the principality of Persia and king of Persia and prince of Persia, pinigilan ako. These are demons. Kasi kung hindi demonyo, hindi sila mga tao. Kung tao lang yan, nahari talaga na tao. Hindi kayang pigilan ng tao ang angel. Napaka-powerful ng mga angels. Pero there are principalities. That's why we need to pray and never give up. And we need to pray with other believers. Because there is power in agreement. Tignan nyo yung Acts 2:42-43. They devoted themselves to the apostles' teaching, sa Word of God, to the fellowship, CU, to the breaking of bread, communion, and to prayer. They devoted to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Why? Because they devoted themselves to the Word of God, to fellowship, to the communion, and to prayer. So united prayer opens the door for God to move. Sa Psalms 133, ang sabi dito, behold how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. Napakaganda, nakakaaya-aya na katulad ngayon, we are gathered in unity. It is like a precious oil on the head running down on the beard of Aaron. Wala akong time para i-explain to, running down on the collar of his robes. It is like a dew of Hermon. Sabi diyan, which falls on the mountain of Zion. Ang dew of Hermon, dito nanggagaling yung tubig mula sa Hermon at dadaloy po yan sa Jordan River. No, at magano din yan sa Sea of Galilee, matatapos siya sa Dead Sea.
Kaya Dead Sea, hindi na siya umaagos. No, it's like a dew of Hermon which falls on the mountain of Zion, for there the Lord has commanded the blessing, life forevermore. In other words, kung re-rephrase ko to, when there is unity among the brothers, the Lord He commands His blessing. Merong blessing when we dwell in unity. Especially when we praise, when we worship, and pray together. Unity is where God pours out His blessing. Remember that. Sa Acts 4:31, after they prayed, the place they were meeting was shaken, gumalaw ang Holy Spirit, and they were filled again with the Holy Spirit. Sa chapter 2, na-filled na sila, nabaptize sila, na-filled na naman sila ng Holy Spirit. So ang ibig sabihin ito, it is one time for us to be baptized in the Holy Spirit, but it is another thing for us to be filled every day with the Holy Spirit. So they were filled again with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Bakit sila matapang na ihayag nila ang salita ng Diyos? Kung bakit duwag ka, kapatid, na hindi mo ma-share yung gospel sa kaklase mo, natatakot ka, lack of prayer, lack of infilling of the Holy Spirit. Pero kung totoong meron kang Holy Spirit, kahit sino pa ang kaharap mo, you will preach Jesus to them. Because empowered ka ng Holy Spirit dahil ikaw ay prayerful. Last verses. Na lang to. Last kwento. Merong kwento sa church na dito po sa Acts 12, basahin ko na lang, Acts 12, 1-5. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. Pag sinabing persecute dito, hindi lang sila latiguhin, kundi pugutan ng ulo, ipapako sa krus. Katulad ni James, pinapugot niya ang kanyang ulo. So he had James, the brother of John, put to death with the sword. Pinapugot ang ulo. When he saw that this met with approval among the Jews, nakita niya, naging masaya ang mga Hudyo, he proceeded to siege Peter also. Pinahuli niya rin si Peter. So this happened during the festival of unleavened bread, day of Passover, unleavened bread. So after arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers. Parang mga 16 siguro soldiers ito, 4 squads of 4 soldiers. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison. Basahin nyo yan. But the church was what? The church was praying earnestly. Marubdob na nanalangin ng church to God for him. Alam natin ang kwento. Anong naging kwento dito? Dumating yung angel. Sinipa pa nga Oy, Peter, gumising ka. Suot mo yung sandalias mo, at biglang yung chains fell off, and yung huling gate, yung iron gate, automatic na nabuksan. Alam natin. Why? Because the church was earnestly praying. Kaya kung meron kayong panahon, pag Wednesday, we pray together with other believers. Because there is power when we pray together. Mamamatay na, nakabantay, nakatanikala. Imposibleng makatakas si Peter. Imposible yung sitwasyon. But the church was praying earnestly. Kapag meron kang imposibleng sitwasyon, kapatid, ilagay mo sa prayer request. Sa mga, magpa-pray ka sa mga kasiyo mo, o kahit sinong pastor na makita mo, all dahil may power sa agreement. There is power when agreement. If 2 of you agree on earth, ang sabi ng Panginoon, 2 lang. So united prayers reaches God when human power can't. Amen? So sana mag-start ito sa family. Sino dito ang nag-pray kayo with your family? So kung wala pa at hindi Kristiyano, sino dito hindi Kristiyano mga families niyo? Kayo ang mag-lead ng prayer. Kung sabihin niyo, Mapa, pwede pa tayong mag-pray? Kahit short prayer lang. Be bold enough. Kasi sayang yung blessing. You are missing the blessing of God for you that He has planned before time began if you will not pray. Because the will of God will not come. Kaya nga, when you pray, ganito sabi ng Panginoon, let your will be done. You need to pray. It's very important to pray with your families. Amen. Para ma-bless ang inyong family. It's very important to pray with your classmates. Ma-born again din sila. With your CU, ma-bless din sila. Amen? So,
Sino dito ang nangangako na magiging prayer leaders kayo? You lead the prayers. If no one will lead the prayer, you lead the prayer. The Holy Spirit is with you. Amen? Gusto nyo ng breakthrough? You lead the prayer for your family, for your friends, for your classmates. Amen? Praise the Lord. Mag-review na tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, let tayo tumayo. Pray unleashes spiritual strength and victory. Pray earnestly and without ceasing. Pray confidently because of Jesus. Pray in unity with other believers. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.